number one na kalaban ng mga hog raisers ay ang sakit na ESF. Yes, kasi pag pinasok ka nito guys, ubos lahat ng mga alaga mo, pati sa buong barangay o buong lugar mo, ubos kung kulang ang biosecurity ng farm mo. So kung ikaw ay isa sa naniniwala na wala talagang lunas o hindi talaga kayang pigilan ang sakit na ESF pag pumasok na ito sa farm mo, sabihin ko sa iyo, nagkakamali ka. Kasi may paraan at may solusyon paano labanan ang sakit na ESF kahit dumapo na sa mga alaga mong baboy. So guys, bago mo ako i-bash, bago mo pindutin ang keypad ng cellphone mo at pumunta sa comment section para mag-bash sa akin, so pakinggan mo muna to, yung mga sasabihin ko. Kasi sa dulo nito, ibibigay ko yung tamang gamot, tamang paggamit ng gamot, tamang application para malabanan ang sakit na ESF. At ganun pa man, sa mga magbaba sa akin, so pag-isipan nyo muna to at tingnan nyo muna yung mga nagpapatunay ang gumagamit ng mga health tips na to, na nakarecover ang kanilang mga alagang baboy. So guys, sabihin ko at ituturo ko sa iyo ang paraan step by step kung paano gamitin ang super herbs na to para labanan ang sakit na ESF, hog cholera, at iba pang mga sakit na dumadapo dyan sa mga alaga mong baboy. So guys, kunting view lang to Maliit lang to guys, kunting view lang. Ang sakit na ESF ay wala talaga lunas, sabi nila. Walang gamot, hindi kayang pigilan. Kaya yung iba, pag dumapo sa kanilang baboy, so nawala ng gana guys. Hinahantay na lang, hinahayaan na lang na nakahiga. Walang ganang kumain. 5 days na hindi kumain. 1 linggo na hindi kumain. So guys, unti-unti na yan pinapatay ng virus o ng ESF ang alaga mong baboy. So wala kang magagawa. No? Tingnan mo na lang, ilibing mo na lang kahit buhay. Ilibing mo na lang kasi naniniwala ka na wala talagang lunas ang sakit na ESF. Kasi ang sakit na ESF guys, parang cancer na din yan Kasi walang gamot. Yan nga. Sabi nila, walang gamot. Guys, explain ko sa inyo guys kunting view lang. Kahit sa tao nga, COVID-19, sinasabi nila na walang gamot. Walang gamot. Tapos, pag na-infect ka nito, pag mahina yung resistensya mo, tigo ka. Guys, isa ako sa na-infect ng COVID-19 dati. So, walang gamot yan Ano ang sabi ng mga doktor na nag-test sa amin o nag-quarantine sa amin? Palakasin namin ang resistensya. Palakasin namin yung immune system namin. Kumain ng mga healthy na pagkain, ng mga natural na pagkain, prutas, gulay, isda. Huwag muna yung mga makolesterol na mga pagkain o kahit anong mga pagkain dyan na nakakasama sa ating kalusugan. So yun lang, prutas, gulay, yun lang lagi pinapalakas ang resistensya. Vitamins. So guys, 14 days na-release kami kasi nga free na kami sa COVID-19. So kaya, di ba? Kahit yung sinasabi ng buong mundo na pag na-infect ka ng COVID-19, so kaya pala iwasan yan pag malakas ang resistensya mo. Di ba? Clue natin yan. Yan ang isa nating clue. Balik tayo doon sa sakit ng baboy, ang ESF. So yan guys, ang ESF na yan, pag dumapo sa yung baboy, hindi naman yan talaga urgent talaga na ngayong araw mamamatay. 1, 2, 3, 4 hanggang 5 days. 1 linggo, lalaban pa yan yung alaga nyong baboy. Kaso nakahiga na lang. Ano ang sign? Guys, pag nakitaan nyo yung alaga nyong baboy na may lagnat, mataas ang lagnat, tapos walang ganang kumain, nagsusuka, nagiging lila asul ang kulay nito. Minsan may pagtatay ng dugo. Minsan nga guys, lumalabas sa bunganga dito, dugo na. Tapos parang nanginginig. Yan ang mga sintomas ng sakit na ESF. Halos magkahawig sila guys sa sintomas ng hog cholera. So, ganito. Guys, so
Pag pinabayaan mo guys, halimbawa, sa unang kita mo pa lang, yung alaga mong baboy na wala ng ganang kumain, halimbawa, kasi proper monitoring ang pinaka-importante nito guys Sa observe mo guys, pagpakain mo sa alaga mo, kalahati na lang ang kinain yan, tapos para matamlay na siya. Guys, mag-isip ka na at gawin mo na ang mga hakbang na to para maiwasan na lamunin ng ASF ang sakit. ASF na sakit yung alaga mong baboy. Anong dapat gawin? Guys, kumuha ka lang guys ng ganito. Kasi ito, iba't ibang tawag nito sa iba't ibang lugar. Kumuha ka lang guys ng isa sa pinaka-powerful natin na sangkap ay ang sambong. Sambong ang tawag, sambong, alibhon, ano pa, gabon. Yan. Yan siya. Tingnan nyo Yan. Plus oregano. Yan, itong daw ng oregano. So makrispy yan siya guys. Crispy yan. Makatas yan, tsaka crispy. Parisan mo siya guys ng dahon ng bayabas. So hindi ko na pinakita ang dahon ng bayabas kasi lahat alam naman yan ang dahon ng bayabas. Talbos ng bayabas o dahon ng bayabas. Plus bawang. Yan. So ano ang atin dapat gawin? Kumuha ka guys ng 8 to 10 piraso na bawat dahon. 10 piraso na dahon ng sambong, 10 piraso dahon ng bayabas, 10 piraso dahon ng oregano, plus 4 na butil, 4 o 5 butil ng bawang. So ang bawang, hiwain nyo lang yan guys sa gitna. At pakuluan yan guys sa 2 basong tubig. Yan sa 2 basong tubig, pakuluan yan yung mga sangkap na yan. Yung 4 na super herbs na yan. At ihalo doon sa pagkain ng inyong alagang baboy na wala ng ganang kumain. Na nakitaan nyo ng sign na walang ganang kumain. So habang umiinom pa siya ng tubig, kumakain pa siya kahit kunti, lagyan nyo na. Lagyan nyo na yan guys. So wag yung paabutin ng 5 days na nakahiga or mahigit na 1 linggo nakahiga. Nagiging lila asol na yung kulay niya bago nyo bigyan. Wag, kasi hindi na maagapan yan. Malala na yan. Kaya ang sinasabi ko lagi, unang sign pa lang, pag pakain mo na walang gana, kalahati lang ang inubos ng pagkain niya, bigyan nyo agad nito guys. Bigyan nyo agad. Kasi maaagapan pa yan. Papalakasin nyo yung kanilang resistensya. Kasi pag makakalagpas sa dyan, sa pag-atake ng ASF sa kanyang katawan, pag malagpasan niya yan, makakasurvive yung alaga mong baboy. Totoo po yan. Kasi ako subok ko na yan. Sa burlet ko, sa isa ko nitong inahin, na walang ganang kumain, yan, nakakasurvive yan sila guys. Kasi sa unang sign pa lang na walang ganang kumain, kalahati lang ang inubos, binigyan ko na agad. Maliban sa burlet ko dati, ito, yung burlet ko na yan. Pinalabas ko na yan guys sa kulungan. Doon ko na tali sa mga punuan ng saging doon sa dulo para hindi ma-infect yung mga iba kong alaga. Akala ko guys, mamamatay na kasi nakahiga na lang. Anong ginawa ko guys? Pinorse feeding ko. Tulad ng ginawa ni Kuya, ganyan. Pinorse feeding niya yung kanyang alaga. Ipasok yung pinakuluan tubig, doon mo ilagay sa bote. At pilitin mo guys na ipasok sa bunganga niya guys yung bote at ipainom sa kanya kung hindi na talaga siya inom. Pag may karamdaman guys pag na-infect na guys ng ASF, 3 times a day ang pagbibigay mo. 3 times a day. So guys, marami ang hindi naniniwala sa mga paraan na to. Pero marami nang sumubok na hanggang ngayon nakaligtas, nakasurvive yung mga alaga nilang baboy. Walang ganang kumain, 5 days na, 12 days na nga yung iba. Ngayon buhay. Buhay na buhay yung kanilang mga alagang baboy. So yan ang ating 4 na super herbs ay pinaka-effective po yan guys. Kaya dapat kumplituhin yung 4 na yan. Gawa nyo talaga ng paraan na makumpleto yung 4 na yan. Kasi yung 4 na yan, may kanya-kanyang abilidad yan sa paggaling ng sakit. Yung sambong, pangpataas ng resistensya talaga yan guys. Yung sambong. Yung oregano, antibacterial na rin siya. Antimicrobial na rin yan guys. Pagpagaling ng ubo, sipon. Yung oregano, ang bayabas. Diba? Ang bayabas, anti-cancer na niyan siya guys. Pag sa tao, may lycopene, anti-cancer. Ang bawang, antibiotic yan siya guys. Ang purpose niyan. Kaya pag pinagsama mo yung 4 na yan, napaka-powerful po yan. Totoo.
babangon yung alaga mong baboy pag ginamot mo ng maayos. So yun guys, mahaba na talaga yung video ko. Pero pagtiyagaan nyo, alang-alang sa mga alaga nyong baboy. Sa mga nag-uumpisa pa lang guys, pagtiyagaan nyo muna yung video ko. Yung ini-explain ko na to, pagtiyagaan nyo kasi magagamit nyo to sa may mga alagang baboy dyan. Pagtiyagaan nyo, pakinggan yung mga sinasabi ko. Kasi hindi lang ako ang nakakasurvive sa mga ganyang sakit. Marami sa atin na kapwa hog raisers ang nakakasurvive na din na nagkasakit yung kanilang alagang baboy. Basahin nyo dyan. Sa mga nakakasurvive yung alaga nilang baboy, please comment nyo sa comment section para makita ng iba nating mga kasamahan na gumaling yung mga alaga nyong baboy. Okay? So, salamat sa pagtiyaga sa pagpanood ng video natin na to. So, dapat matyagan nyo lang yung mga alaga nyo at i-apply ang 4 na sangkap nito. Pag nakitaan nyo na matamlay, walang ganang kumain, i-apply nyo agad to guys. Huwag nyo na antayin ng 5 days o 1 linggo bago nyo bigyan ng unang panlunas natin sa kanila. Kasi ito nga guys, sambong, gumaling nga to yung iba't ibang uri ng kanser. Kanser nga sa tao, nakakasurvive yung tao nito pag ginamit ito yung sambong. Yun pa kaya yung mga alaga nating baboy, diba? So maraming cancer survival na mga tao na nagpapatunay na gumaling dahil sa mga halaman na to. At isa pa guys bilin ko sa inyo guys, yung malalang pagtatae, so kaya nga gamutin ng mga natural na paraan lang. Kasi meron ako guys, kapwa hog raisers, kaibigan na grabe ang pagtatae ng kanyang baboy. Sobra-sobra ang pagtatae ng baboy. Halos 1 linggo na. Grabe, tubig talaga ang tinatae ng kanyang alagang baboy. Hanggang butot balat na lang. Guys, hindi kaya ng antibiotic. Anong ginawa niya? Kumuha siya ng asukal at nilagyan ng loperamide o di kaya yung isa, yung gamot sa LBM na yan. At hinalo lang doon. Nilagyan ng dahon ng bayabas na pinakuluan. Hinalo doon at pinainom sa kanyang biik na grabe talaga ang pagtatae. Wala talagang, halos hindi gumaling. So ngayon guys, okay na. Gumaling. Di ba? Common sense na lang yan. Para-paraan na lang yan. Okay? So salamat sa tiwala sa mga gumaling na dyan ng mga alagang baboy. Tuloy-tuloy tayo para makakasave tayo sa ating mga natural na paraan. Okay? So have a good day. God bless atin lahat. Enjoy and happy farming. Bye-bye!